Hi, good morning! Ako ang inyong kunyang ng Hong Kong. Welcome back to my channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe na po kayo and click the notification bell para lagi kayong updated kapag may mga bago akong upload na video. In today's video, pag-uusapan natin kung ano ba talaga ang inyong gagawin kapag bagong dating ka sa bahay ni employers. In short, first day mo sa bahay ni employer. Ano nga ba talaga ang inyong gagawin? Sure naman tayo na kinakabahan tayo, ninenervyos, or at saka, nag-isip tayo, ano nga ba talaga ang ating mga gagawin? Nangangapa pa nga tayo. Wala tayong alam kung ano yung mga ugali ng mga employers natin. So, nandyan na yung nag-o-observe tayo. And, in your first days, ang pinakauna talagang ginagawa ni employer niyan, kakausapin ka, i-orient sa'yo ang inyong mga gagawin, daily, weekly, at saka monthly. Meron yan silang sinusulat talaga. Yan yung mga gagawin mo. Kung ano yung mga nililinisan mo araw-araw, lilinisan mo linggo-linggo, at saka sa monthly basis. So, yan, tuturuan ka rin nila kung ano yung mga lulutuin, at saka ano yung mga ayaw nila. Yan po yung mga una nilang i-orient sa inyo, guys. At saka, hindi nila sasabihin, take note ha, hindi nila sasabihin sa'yo kung anong oras ka magigising. Common sense na po yan. Anyway, kapag pupunta kayo dito sa Hong Kong or kahit saan kayo mag-abroad, kailangan baon-baon ninyo ang common sense. At saka, baon-baon rin ninyo yung magtanong. Dahil hindi lahat ng mga bagay kailangan nilang sabihin sa'yo. Kailangan mo po guys na tanungin talaga si employers. Habang ino-orient ka ni employer, kailangan mong minsan ilista mo rin, baka mamaya meron kang makalimutan o pagkatapos nilang isabihin sa'yo, ilista mo or while they're talking, lista-lista ka, hindi naman yan bothered sa kanila. At yung mga pagkatapos na nilang sabihin sa'yo ang iyong mga gagawin, ang iyong everyday routine, wag na wag po ninyong kalimutan na itanong ang about sa iyong day off. Lagi ko talagang nakikita yan or nagme-message sa akin, yung mga baguhan pa talaga. Hindi nila nakuha ang pinakaunang day off nila. Hindi daw, nahihiya daw sila magtanong sa employer. Huwag po kayong mahiya, take note po, huwag kayong mahiya na magtanong sa employers kasi hindi nila sinasabi yan minsan. Lalo na yung mga first timer, nahihiya o kinakabahan magtanong. Karapatan po ninyo na i-avail yung day off niyan kahit kakarating lang ninyo. Or halimbawa, dumating ka ng Martes, Lunes, basta that week, dumating ka at saka ang day off mo ay nataon na Sunday, kahit ilang araw ka pa lang sa kanila, automatic yan. Pag Sunday ang day off mo or Saturday, kailangan mong i-avail yan. Kailangan kang mag-day off kasi mandatory po yan. Nandyan yan sa ating kontrata. Kaya kailangan ninyong tanungin ang inyong mga employers. Ma'am, pwede ba akong magtanong? How about my day off? Di ba Sunday po yung napag-usapan natin? So, ma-avail ko na ba ang day off na yan this coming Sunday or Saturday? Kung ano yung pinag-usapan niyo, itanong ninyo yan at isingit ninyo kung ano ang oras ng inyong curfew. Huwag po kayong huwag kayong mahiya. Tapos pagka, hindi nyo ma-avail, mag-message kayo sa akin, hindi ako pina-day off ni ma'am, nahiya kasi akong magtanong. Paano ba naman kasi? Hindi na pwede dito ang hiya-hiya, guys, kasi bawat galaw mo dito sa Hong Kong, bawat galaw mo sa loob ng bahay ng iyong employers, kailangan ninyong itanong. Hindi yan sila magagalit, kasi mas gusto nila na nagtatanong ka. Kung nagluluto ka, itanong mo sa kanila anong oras silang kakain, anong gusto nilang lulutuin. Ganyan po, guys. Kung gusto ba nila yung merong mga employers talaga, hindi ka pwedeng maglagay ng asin sa kanilang mga pagkain. Yung mga ganyan, o avoid putting too much of salt, gusto lang nila yung patak-patak, or gusto nila yung walang lasa, yung parang kumakain ka sa hospital, yan po yun. Kailangan ninyong tanungin lahat-lahat yan kung hindi man nila naibanggit, kasi mostly ang binabanggit nila yung mga everyday routine mo hanggang monthly routine mo lang, ang nakasulat lang. Kailangan mong magtanong sa kanila, anong oras silang kakain, at anong oras yung mga bata kakain, kung may alaga ka man. At ito ha, take note. Meron kasing bagong dating, nagsabi siya sa akin na pagod na pagod siya, maaga ang gising niya, at nagugutom siya. Ito yung tatlo talaga ang pinaka-problematic, lalo na sa lahat ng mga baguhan, kasi wala pa naman talaga kayong alam. Ganito po, meron akong mga tips sa inyo. Kapag ikaw ay nagluluto, bago mo i-serve ang pagkain ng iyong mga employers, kasi nga, di ba, share foods tayo, bago mo i-serve sa lamesa nila, kailangan kumuha ka na ng portion mo para kumain ka na. Hindi naman tayo sa kanila, hindi naman tayo sabay sa kanila kumain o hindi tayo sabay doon sa table nila. Merong iba, may sariling table sa kitchen. Ako sa kitchen talaga ako kumakain. Mas comfortable ako. Merong mga employers na gusto nila kasabay ka sa pagkain. So sa akin, for me, ayaw ko na kasabay sila kasi nahihiya nga ako. So kahit na matagal ako sa kanila, nahihiya akong kumain kasi mas gusto ko yung comfortable ako. Kumakain ako na nagkukutsara, minsan kinakamay ko yan. Yun, nagagawa mo ang gusto mo kapag kumain ka na bukod sa kanila. Huwag po kayong matakot na magbukod ng pagkain ninyo kasi kasali tayo sa pagkain na yan.
Kung anong rason man ninyo bakit kayo nagutom, that is impossible na talaga kung hindi kayo nagbubukod. At saka, yung kain ng mga employers dito, mostly 7:30 or 8. Gutom na tayo niyan. Kung hintayin ninyo sila nakakain, kaya magbukod ka na kaagad. Kaso lang minsan kasi, pag nagluluto tayo dito, kailangan kasi mainit pa bago mo i-serve sa kanila. So halimbawa kung gusto nilang kumain ng 8 o'clock, kailangan may serve mo yan sa kanila matapos ang pagluluto mo is 8 o'clock, then yun, on the spot i-serve mo sa kanila dahil ayaw nila yung iniinit talaga. Yan yung sa mga ano ha. So kung nagugutom kayo ng 8 o'clock na yan, ang kain talaga nila, mag-ano kayo guys, timpla-timpla kayo ng kape or may mga biscuit naman kayo, kain-kain kayo. Huwag kayong magpagutom. Naku, diskarte lang dito. Hindi tayo susubuan dito ng mga employers natin at wala yan silang pakialam kung gutom ka o hindi kasi kaya dumiskarte ka na para hindi ka magutom. Kung may mga kape man kayo dyan, uminom ka. Ako lagi akong nag-iipon or lagi akong bumibili ng kape or di kaya Milo. Heavy yan sa tiyan yung Milo. Hindi ka nagugutumin yan. So, pagdating ng 8 o'clock, dahil ikaw ang nagluluto, bago mo iserve yan, magbukod ka na talaga sa'yo din. Kain na. Enjoy. Ayun. Hindi tayo kukuha ng pagkain kasi kasali tayo sa pagkain natin. May mga employers wala talagang pakialam, kaya dumiskarte ka para magkaroon ka ng pagkain. At ito, hindi ko alam kung bakit hindi ka nakakuha ng pagkain mo. Meron kasi nag-message sa akin na wala pang 6 o'clock pa, 6 o'clock na ng hapon, wala pa daw pananghalian. That is impossible, diba? Gutumin mo yung sarili mo sa ganyan. Hindi sabihin mo sa employers mo. Kailangan mo kasi isabihin sa kanila kung anong meron, kung anong naramdaman mo kasi hindi yan sila kinuha ka para bantayan kanila o para amu-amuhin kanila kumain ka ha. Ito, kumuha ka lang kapag gutom ka. Hindi, walang mga employers na ganyan. Kung meron man, bihira lang. Sa umpisa lang nila gagawin yan. Huwag kang magpagutom, ibigay sa'yo lahat ng pagkain, pero the other day, wala na. They don't care sa'yo dahil may mga trabaho yan sila. Kaya po tayo nandito, kaya nila tayo kinuha para asikasuhin sila, hindi yung para alalahanin nila tayo. Kaya diskarte lang po tayo guys para hindi tayo magutom. Kapag ikaw ay tagaluto, nagluluto ka talaga yan dyan, ay kailangan mong ibukod, magbukod ka na kaagad bago mo i-serve. Yun. Pangalawa, ang sinasabi ninyo, lalo na sa mga first timer talaga, wala silang pahinga. Yes, totoo yan kapag nandito, kahit kami mga first timer, kapag ang mga employers ay nandito, wala talaga tayong pahinga. Ano nga naman din na whole day. Kahit ako, nagbisi-bisihan talaga ako. Mas nakakapagod ang magbisi-bisihan. Ang gagawin ninyo, maghanap kayo, lalo na pag nandito ang inyong mga employers, maghanap kayo ng mga bagay. Halimbawa, maraming mga sa mga kabinet-kabinetan na pwede kang makaupo. Yun ang pag-abalahan mo. Gumawa ka ng mga, maglinis-linis ka kunwari, para makaupo ka, and then magpunas-punas ka na nakaupo. Dahan-dahanin ninyo. 2 years ang ating kontrata, huwag nyo tapusin ka agad inyong mga trabaho. Kaya tayo napapagod dahil lahat, talagang binubuhusan talaga natin ang ating trabaho. Dahan-dahan lang guys. Mas okay na yan sila na nakikita kanila na hindi ka masyadong, mas marami ang upo mo kaysa kaysa sa trabaho. Kaya ka nandyan, kinuha kanila para magtrabaho. At saka, meron din nagsasabi, palautos ang aking amo. O ilang linggo ka pa lang, ilang araw ka pa lang, sinabi mo na kaagad palautos. Yun po ang rules nila, rules din natin. Kaya tayo nandito dahil kinuha nila para magtrabaho. Natural tuwang-tuwa yan sila mag-utos, lalo na baguhan ka. Utos-utusan kanila, utos-utusan. And then, part of your training pa yan. Kapag alam mo na lahat, babalik na yan sila sa mga trabaho nila or di kaya kapag stay in si amo, wala na yan silang pakialam sa'yo dahil alam na nila na marunong ka na sa mga gagawin mo, yung mga everyday routine mo. Palautos talaga ang mga amo dito. Yan. At saka yung mga perfectionist, karamihan talaga perfectionist, expected nyo na dapat yan. Kung ayaw nyo mapagod, kung ayaw nyo mautusan, huwag kayong magtrabaho. Ayan, dyan na lang kayo sa Pinas kasi walang mag-uutos sa inyo. Take note, kinuha nila tayo para utusan. Hindi nila tayo kinuha dito para robot-robotan, okay? Para maging robot lang, gagalaw lang tayo kung gusto natin at gagalaw lang tayo kung pindutin nila, di ba? Or kung utusan nila. Kailangan may kusa tayong magtrabaho. Kung ayaw ninyong mautusan, magkusa kayong magtrabaho dahil hindi yan sila mag-uutos sa'yo na mag-uutos kung alam nila na gumagalaw ka. Galaw-galaw lang din pag nandyan ang inyong mga employers para hindi ka nila uutusan. Ayan, ganyan ang ginagawa ko, bisi-bisihan. Yun nga, yung mga di ba, yung terms natin, magbisi-bisihan po tayo. Ang sunod, yung maaga ang gising. Ito, maaga talaga ang gising dito. Ako nga, wala akong alaga. 4 o'clock gising na ako. Sanayin ninyo ang inyong mga mata na magising. Ang everyday routine nyo, every morning routine nyo, kailangan magising kayo ng alas 4 or di kaya
5, lalo na sa mga may alagang bata dyan na pupunta sa school. Dahil ang pasok ng mga bata is maaga dito, whole day pa yan minsan, 7 o'clock ang pasok nila, pero dapat ginising mo na yan sila mga 6 o'clock dahil bibilisan mo pa yan sila, papakainin or in advance, at kailangan mo ikaw na yaya or ikaw cheche, kailangan mong magising ng 4 o'clock or 5 o'clock, minsan nagbabaon ang mga bata na yan. Kaya huwag ninyong sabihin maaga nagigising. Ayan. Kailangan yung magising talaga ng 4 o'clock or 5 o'clock. Sanayin ninyo ang inyong sarili na magising sa ganyang oras, lalo na kapag may pasok ang mga alaga ninyo. Huwag kayong magising ng mga 6 o'clock. Magising lang kayo mga ganyan kung wala nang pasok. Ganyan ako mga 6 o'clock gising na ako. Ay, saka ako gumigising kapag walang pasok. Then, yun lang naman ang mga kailangan ninyong gawin dito. Huwag kayong masyadong na kaagad kapag inuutosan kayo ng mga amo ninyo, ganyan talaga yan sila, palautos yan sila. At saka yung mga maagang magising, sanayin ninyo ang inyong mga mata na magising kayo ng umaga pa. Kahit na late kayo matulog, ganyan talaga dito. Yun, kapag mag-abroad, kaya nga sinasabi, di ba, na hindi basta-basta dito kapag mag-abroad ka, hindi basta-basta ang buhay ng OFW. Kaya kapag gusto mong mag-abroad talaga, sanayin mo na yung magutom ka, sanayin mo yung magtanong. Yun yung mga magtanong-tanong talaga kayo. Huwag kayong mahiya magtanong. At saka kapag hindi na ninyo magustuhan, nagrereklamo na kayo. O kung inuutusan kayo, nagrereklamo kayo. Diyan na lang kayo sa Pilipinas kung ayaw ninyong mautusan. Okay? At saka kailangan ninyong kunin ang loob ng mga employers ninyo. Kaya sa lahat ng mga baguhan, lalo na sa first day ninyo, kailangan ninyo magtanong talaga, especially yung day off ninyo Marami talaga nagka-problema niyan. Itanong ninyo na, ma'am, kailan talaga ang aking day off? Halimbawa, kung makalabas ako sa Sunday, anong oras ako lalabas? At kailangan ko pa ba na magluluto sa inyo ng breakfast bago ako lalabas? At ano yung oras ng aking curfew? Yun po ang inyong gagawin. Itanong talaga ninyo yan. At mostly, yung mga hindi na kailangan na magluto ng breakfast ng kanilang amo, umaalis kayo dapat niyan 7:00. At ang mostly ang mga curfew is 9 o'clock, 8 o'clock ng gabi. Pero kailangan pa rin ninyong itanong sa inyong mga employers yan. Huwag kayong mahiya na magtanong. Tapos mag-message kayo sa akin, hindi ako nakapag-day off dahil nahiya akong magtanong. Hindi po tayo mga bata para kailangan ng mga employers sila mismo ang ipaalala nila sa atin. Kailangan mo nang lumabas, mga ganyan-ganyan. Hindi po. Huwag po ninyong hintayin ang inyong mga employers na sabihin sa inyo kung kailan ang inyong mga day off. Kayo mismo ang mag-remind sa kanila ayon sa interview ninyo. Diba? Nung in-interview kayo, sinasabi naman yan kung kailan kung anong araw kayo na day off. I-remind ninyo yan. Sunod, yung mga anong oras sila kakain yun, nasabi ko na yan. Lahat-lahat ng mga gusto ninyong itanong ninyo. Kasi kailangan ninyo dito, kapag nagtrabaho kayo dito sa Hong Kong, kailangan ninyo magtanong. Kahit na ako matagal na dito, kailangan ko araw-araw yan silang tanungin. Anong oras kayo kakain? Kaya yung mga employers ko, nagme-message na yan sila sa akin. Halimbawa sa gabi, kung mag-early dinner yan sila, nagme-message na yan sila sa WhatsApp. May group chat kasi kami sa WhatsApp, kahit kami 3 lang. Nagme-message na yan sila or late ng kain or may mga advance na plano sila na hindi nila nasabi sa akin. I-message nila yan. Sila mismo ay nag-ano din sa akin. Nire-remind din nila or nagme-message din yan sila sa WhatsApp. Kasi dapat kayo, communication ang nandyan. Hindi yung si employers lang ang gumagalaw. Kailangan constant communication yan para magkasundo kayo na helper and employers.